po ay prepare lang po kayo. Ay prepare po natin ating mga hymnal, ating mga Bible upang tayo po ay magsama-sama na umawit at makinig ng salita ng Diyos. So tayo muna ay manalangin. Ang mamapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa umagang ito muli na kami po ay binigyan mo ng pagkakataon na kami po ay makapagsamba sa kalakasang espiritual upang maharap na namin lahat ang mga ganitong sitwasyon, ganitong problema. Salamat o Diyos sa pagkakataon na sa kabila po ng mga problema at suliranin, kami po ay narito muli upang magbigay po ng kapurihan at karangalan at kaluwalhatian sa dakila mong pangalan o Diyos. Nawa po sa aming pag-aawitan, pakikinig na iyong salita ay kayo po ang mabigyan ng mataas na karangalan o Diyos. At nawa po sa mga kapatid namin sa iba't ibang lugar na magpa-participate at makikinig na iyong salita, i-bless mo po ang bawat isa po sa amin, magbigay po sa amin ng encouragement, lalo na po sa spiritual na buhay. Salamat o Diyos at lahat po dito ay dinadalangin namin sa tanging pangalan na yung bugtong na si Jesus. Amen. Okay, so tayo ay umawit at awitin muna natin yung God Lead Us Long. And she, this green pasture so rich and so sweet. So lahat tayo. And she, the green pasture so rich and so sweet. God blesses their children along. Where the waters cold flow, but the weary ones feet. God leads their children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the flood. Some through great sorrow, but God is long. In the night season, and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads their children along. Sometimes in the valley in darkness of night, God leads their children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through blood. Some through great sorrow, but God gives a song. In the night season, and all the day long. Though sorrows befall us and Satan oppose, God leads their children along. Through grace we can conquer, defeat all our foes. God leads their children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the flood. Some through great sorrow, but God give a song. In the night season, and all the day long. Away from the mire, away from the clay, God leads their children along. Away up in glory, eternity's day, God leads their children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through blood. Some through great sorrow, but God give a song. In the night season, and all the day long. Ano pa?
dito sa ano, we're marching to Zion. 484, page 484 mga kapatid. Kung kayo nasa bahay at mayroon kayong himnan, awitin po natin, we're marching to Zion. Come we that love the Lord. Kaya lahat tayo. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And dance around thy throne. And dance around thy throne. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let those refuse to sing, oh never knew our God. But children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys and flood, and breathe their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. The hill of Zion shields 1,000 secrets sweet. Before we reach the heavenly fields, before we reach the heavenly fields, or walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Then let our songs abound and every tear be dry. We're marching through Emmanuel's ground. We're marching through Emmanuel's ground. To fair wars on high, to fair wars on high. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city. Okay po, so tayo po magbasa ng banal na kasulatan dito po sa 2 Timothy, mga kapatid, chapter 3, bilang scripture reading natin. Basahin po natin ang buo. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 16. Sabi po dito ni Apostol Pablo, this know also that in the last day perilous times shall come, for men shall be lovers of their own self, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, first despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away, for of this sort are they which skip into houses and lead captive still women, laden with sin, led away with divers lusts, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Now as James and Jambres withstood Moses, so do this also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no farther, for their folly shall be manifest unto all men, as there also was. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecution, affliction, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endure, but out of them all the Lord delivered me. In all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution, but evil men and seducers shall wax worse and worse,
deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be truly furnished unto all good works. So, salamat po sa pagbabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. So, ngayong umaga mga kapatid, ay tayo po ay punta na po sa ating pag-aralan ngayong umaga. Ang pamagat po natin pag-aralan ay tungkol po sa duration of warfare, no? Ang haba ng ating labanan. So bilang tayo po ay mananampalataya, hanggang kailan ho ba tayo magkakaroon ng tinatawag pong labanan o tinatawag pong battle dito sa mundo, no? Tinan po natin yung mga talata, mga kapatid, na ating makita sa dito po sa Book of Revelation chapter 2, at dito po tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Yung ating pag-aaralan, siyempre po yung Book of Revelation ay ito po ay this book records a series of vision which God gave to the Apostle John about Jesus Christ, not about Jesus' earthly ministry some 60 years earlier, but about the continuing work of Christ from heaven. So John sees a magnificent vision of Jesus standing among his churches. So yung Book of Revelation, ito po ay isinulat specifically do recipient ito ay ang 7 iglesia sa Asia Minor, no? At makita po natin doon na sa verse 1 pa lang, no, makita natin the revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John. So makita po natin doon mga kapatid na ito po ay sinulat ni John the Beloved in the islands of Patmos. Pero ang pag-aralan po natin ngayon ay doon po sa chapter 2. At ito po ay isa po sa mga iglesia na sinulatan ng ating kapatid na Juan. At basahin lang po natin ang chapter 2 verse 8 hanggang 11 para doon po tayo mag-aral ng salita ng Diyos at makapagbigay po sa atin ng encouragement bilang tayo yung mga mananampalataya, mga lingkod ng Diyos at mga tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa verse 8, kung kayo po yung mga may Bible sa inyong bahay, tingnan po natin ang Book of Revelation chapter 2 verse 8 to 11. Sabi po ng ating kapatid na Juan, "And unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know that blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are thy synagogue of Satan. For none of those things which thou shalt suffer, behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. He that had in ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death." So, tayo po ay manalangin ang mamapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa umagang ito. Muli, kami po humihingi ng pag-abaybo, o God, nawa ang Banal Espiritu ang magturo sa amin na maunawa namin ang mga salita mo, na nawa ito ay magdalibigay ng kalakasan sa bawat isa po sa amin. Salamat o Diyos sa umagang ito, at lahat po ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po umaga mga kapatid ay
Tuna po tayo doon sa ating pag-aralan about the duration of warfare, no? Ang haba ng ating labanan sa bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, ay tayo po ay may labanan, no? Na ating kinakaharap. At hanggang kailan ho ba ang labanang ito? Hanggang kailan ba tayo magkakaroon ng battle na ating kinakaharap bilang tayo mga Kristiyano? No, katulad ng mga unang lingkod ng Panginoon, no? Katulad ng mga unang lingkod ng Diyos na sila po ay nakaranas ng tinatawag na spiritual battle. At dito nga po sa ating binasa, yung ang sumulat ito ay si Apostle John. Alam po naman natin na kaya po siya ay nandun po sa island of Patmos. Siya po ay nakaranas ng matinding persecution because of the Word of God, because of preaching of the Word of God. Kaya po mayroong tinatawag na persecution na nangyari po in the early Christian, in the time ng mga apostol, ay matindi po yung naranasan nilang mga persecution. So yung Smyrna ay ito po ang recipient ng sulat ni Apostol Juan dito po sa chapter 2 verse 8 hanggang 11. So yung Smyrna isa pong lugar doon at mayroon pong iglesia doon na nag-i-exist, na naninindigan sa katotohanan, na nandun po yung tamang foundation, tamang aral, tamang practices na kanilang pinanindigan. Ito pong lugar na ito ay malaki, wealthy, almost 35 miles north of Ephesus. Yun po yung binakang background ng Smyrna. So, doon po sa binanggit natin, dito po sa Revelation chapter 2 verse 8, sabi po doon, "And unto the angel of the church in Smyrna, write these things, saith the first and the last, which was dead and is alive." So yung nagpasulat po kay John the Beloved ng sulat nito ay ang ating Panginoong Jesucristo, na tinawag po ng sumulat na He is the first and the last, which was dead and is alive. At alam natin, ating Panginoon ay nagkatawang tao. Siya po ay nakaranas ng suffering dito sa mundong ito, and after ng suffering ay nagkaroon po siya ng tinatawag na crucifixion. Pinako po siya, namatay, inilibing at muling nabuhay. So kung babasahin po natin in the book of 1 Corinthians chapter 15, yun po ay papatunay na yung gospel na sinasabi po doon. Tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 15. Sabi po ni Apostol Pablo dito, mga kapatid, sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 15 verse 1, sabi doon, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the first day, according to the Scripture. So, in that He was seen of Cephas, then of the 12. And after that, He was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto His presence, but some are fallen asleep." So, makita po natin na itong nagsasalita dito sa Book of Revelation ay mismo ang ating kapatid na Juan, na binigyan po ng revelation ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makita po natin nang sabi po doon sa chapter 2 verse 8, "And unto the angel of the church in Smyrna write these things, saith the first and the last, which was dead and is alive." So yung first and last, binanggit din po yan sa Book of Revelation chapter 1 verse 8, no? Tignan po natin yung verse 8 din ng chapter 1. Sabi po dito, "I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty." So yung tinatawag, yun po yung sinasabi ni John the Beloved po dito, na yung Alpha and Omega ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo. So ating Panginoong Jesucristo, tinawag po din siyang the Word of God. So titinan po natin ang John chapter 1 verse 1. Tinan po natin ating mga Biblia, mga kapatid. Sundan po niyo ako para mabless po tayo.
Sabi po dito sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung Word na yon, it pertains to our Lord Jesus Christ, at ang pinakang Greek po nun ay logos, no? It pertains to our Lord. He is the living Word, no? So mayroon three kinds of word in the Bible: spoken word, written word, and the living word. Yung word doon, it pertains to our Lord Jesus Christ. Dito rin po sa 1 John chapter 5 verse 7 ay nabanggit din po yon, yung word na it pertains din sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung sabi sa 1 John 5:7? There are three that bear record in heaven: the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. So makita po natin na ang ating Panginoong Jesucristo, bilang siya po yung nagbigay ng kapahayagan kay John, ay talagang nandun po na punong-puno po siya ng encouragement dito sa iglesyang ito. At tinan po natin yung ibang kapahayagan dito, mga kapatid, na ating matutunan dito sa chapter 2. So first, yung tinatawag pong Jesus Christ called Word of God, yun, nabasa po natin. Ang sabi ng ating ng talata, I know thy works, yun, and tribulation in poverty, but thou art rich, and I know thy blasphemy of them which they are Jews and are not, but are thy synagogue of Satan. So alam po natin, pag sinabi pong I know thy works, nandun po yung omniscience ng Diyos, nandun po yung pagiging makapangyarihan ng Diyos, all-knowing po siya, na ang sabi nga ng Diyos, I know thy works, nalalaman niya ang gawa nitong mga mananampalataya sa Smyrna, no? Wala hong mga gawa na hindi ho nalalaman ng Diyos. Lahat po na inalalaman ng Diyos, no? Nandun po yung kanyang omniscient. So ano po yung makita po natin? And tribulation. Ano yung tribulation? Yung kapighatiang naranasan po nitong iglesyang ito, alam po ng ating Panginoong Jesucristo po yun, mga kapatid. No? So ano pa? Yung poverty, yung kahirapan. Alam din po yun ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang siya po ay omniscience. Bilang siya ay all-knowing. Kaya makita po natin kung bakit po siya ay all-knowing. Tingnan po natin sa John chapter 16. Ito yung patutuo ng mga apostol, mga kapatid, no? Wala hong bagay na nalilihim sa Diyos. John 16:13, ano po yung sabi ng ating Panginoon, mga kapatid? John chapter 16 verse 30. Sabi po doon, now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee. By this we believe that thou camest forth from God. So dito ang patutupo ng mga apostol, ang ating Panginoong Jesucristo ay nalalaman ang lahat ng bagay. So ganun din po dito po sa ating binasa sa Book of Revelation, na sabi ng ating Panginoon, I know thy works. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Nalalaman ko ang iyong kapaghatian. Nalalaman ko ang iyong kahirapan. Yan po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi din po ng John chapter 21 verse 17, testimony rin po ito ng ating mga apostol. Tingnan po natin ng 21:17. Sabi po sa 21:17, He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, feed my sheep. So makita po natin dito, mga kapatid, na mismo ang ating kapatid na Pedro ay nagpatotoo na nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay. Nakatulad din ang sinasabi nitong mga mananampalataya sa Smyrna, na nalalaman ng Diyos yung kanilang mga gawa, na kahit sila nakaranas ng mga kapigatian, kahirapan, pero makita natin sa verse 8 na yon, sa verse 9, ano sabi ng ating kapatid na Juan? Dito sa verse 9, sabi doon, in all thy works and tribulation in poverty, but thou art rich. But thou art rich,
And I know thy blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are synagogue of Satan. So makita natin na dito sa gitna po ng nalalaman ng Diyos yung kanilang ginagawa, kapigatian, kahirapan, pero ano ang sabi ng Panginoon sa kanila? Sila po ay mayaman. Yon. Ano ang kayamanan ang mayroon ang Smyrna Church, mga kapatid? Hindi po material. Ito po ay yung kanilang dignidad, yung honor, yung dignity nila. Kaya makita natin na talagang sila po bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, nandun po yung kanilang dignidad, bilang integridad sa pagsunod sa Panginoon. So, tinan po natin yung kanilang ginagawa, mga kapatid. Sabi po doon, I know thy works. So yung mga gawa nila, ano ba yung gawa nila? Yung gawa nila, yung according to the will of the Lord, according to the principle of the Lord. Kailangan yung foundation natin is hindi po lalabas do sa foundation itinuro ng ating Panginoon Kristo. Nang sabi nga po niya, Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the ends of this world. Amen. So yung foundation natin ay katulad ng foundation nila, dapat yung Word of God. Kaya nga, di ba, yung scripture, yun yung yung dito na tawag na profitability and benefits of the scripture ay nandun po, no? Number 1, makita natin doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, sabi po doon, all the scripture is given by inspiration of God. It is profitable. Number 1, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So yung apat na yun yung benepisyo na magagamit natin para ipinakang foundation ng ating doktrina, ng ating aral, ng ating practices, na katulad tong Smyrna Church. Nandun yung tamang foundation nila. Kaya yung gawa nila ay nagiging tama kasi yung foundation nila tama. Gawa kayo nalalaman ng Diyos yun, mga kapatid. Nababatid ng Diyos kung ano yung mga ginagawa natin sa ating personal na buhay. Yung detalye ng buhay natin, alam mo ng Diyos yun. Wala hong nalilingid sa Diyos, wala hong naitatago sa Diyos. Katulad ng sinasabi po dito sa Hebrew chapter 4 verse 13. Ano po yung sabi ng ating Hebrew chapter 4 verse 13. Sabi po dito, neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. So makita natin, mga kapatid, no? Wala hong mga bagay na hindi lingid sa Diyos. Lahat ay hayag sa Kanya at walang naitatago. Yung mga ginagawa natin sa Kanya po ay hayag po yun. Sabi nga doon sa 13, all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Lahat po ay hayag sa Diyos, mga kapatid. Kaya importante, mga kapatid, na tayo po, bilang tayo po yung mga mananampalataya, tayo po ay nandun sa totoong pagsunod, na katulad nitong Smyrna Church. So tinan po natin, sabi doon, but thou art rich. Yun. So mission of ano ba yung mission ng kayamanan natin? Yung iba pag sa mundo, ang mini-mission nila yung pagiging mayaman kapag malaki ang iyong savings sa bangko, no? Milyon-milyon yung savings mo. Yung iba naman ay may mga pagmamay-ari ka ng mga real estate, mayroon kang stocks, mayroon kang investment na malalaki. Yun ang basihan nila na ikaw ay mayaman pag ang pinag-usapan ay sanlibutan. So bilang tayo mga yan po yung standard ng mundo, no? Yung standard ng mundo ay nasasabi nila na mayaman ka, na number 1 yung marami kang ari-arian. Yon, marami kang pera. Yun yung mayaman sa sanlibutan ito. Pero mapansin po natin dito sa Book of Revelation, nang sabi ng Panginoon, ulitin nga lang natin, sabi ng Panginoon dito sa verse 9, I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. Yun, alam mo, mahirap sila, naranasan lang yung kapaghatian, pero sabi ng Panginoon ay mayaman sila.
Kaya yung kayamanan, mga kapatid, hindi mo masamang mayaman. Pero mismo ang ating kapatid na Pablo ay nag-warning about money, no? Tingnan po natin yung 2 Timothy chapter 6. Minsan po ay marami hong nangyayari pag marami ng pera. Pag marami kayong pera ngayon, maganda tumulong kasi marami hong nangangailangan. Pero tingnan po natin ang chapter 6 verse 9. Sabi po doon sa verse 9, "But they that will be rich fall into temptation and a snare and into many follies and hurtful lusts, which drown men and destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have earned from the faith and purged themselves through with many sorrows." Yon, ito po yung nangyari, no? Hindi naman sinasabi ni Apostol Pablo na masama ang pera. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, for the love of money is the root of all evil. Pag minahal mo ang pera ng higit sa Diyos, yun po talaga ang pagsisimula ng lahat ng kasamaan. Yun. Kasi pag ang utos nga ng Diyos, love God above all, with all your heart, with all your soul, with all your strength. So, kapag minahal mo ang pera ng higit sa Diyos, doon na po papasok yung lahat ng mga sari-saring kasamaan na makikita natin. No? Kaya nagbigay ho ng warning si Apostol Pablo kay Timoteo. No? Na dahil yung yaman, wala naman sinabing masama ang mayaman. Kasi maraming mayayaman sa Bible na talagang binilis ni Lord kasi ginamit nila yung kayamanan nila para sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Ganon din ang ating Panginoon, mga kapatid. Tingnan natin ang Matthew chapter 6, no? Tingnan natin yung Matthew chapter 6 verse 19 to 20. Ano po yung sabi ng ating Panginoon about treasure? Yun, binabalikan lang natin yung kaunti. Sabi doon, "Lay not up yourself treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth or nor rust that corrupt, where thieves do not break through nor steal." Yon. So ito, bigay din ng warning ating Panginoong Jesucristo. Pero makita po natin, yung punto dito, mga kapatid, ang totoong kayamanan, hindi ho material, lalo na pag tayo po'y Kristiyano. Ang totoo yung kayamanan ay hindi po material. Spiritual po ang totoong kayamanan, yung magkaroon ka ng kapayapaan, nalaman mo ang katotohanan, nalaman na naintindihan mo ang tamang foundation. Yun po ang totoong kayamanan na alam mong eternally secure ka na pagdating ng tinatawag na final phase o glorification na sinasabi ng Bible ay makakasama ka doon sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Tingnan po natin sa Titus chapter 2 verse 13 na yung inaasam natin na pagbabalik ng ating Panginoon ay ito po yung talaga yung nagbibigay sa atin ng kalakasan at pag-asa. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo kay Tito, chapter 2 verse 13, "Looking for that blessed hope and that glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ." So yun talaga yung nagbibigay sa atin ng enjoyment na maglingkod sa Panginoon. Yun ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na magpatuloy, na kahit katulad ng Esmirna, marami silang tribulation, marami silang poverty na naranasan, marami silang persecution, ay kagutuman, pero ang kanilang pananampalataya ay nandun po na talagang looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So wala hong atrasan ito, mga kapatid. Bakit to? We are the soldiers of Christ. No, pag sinabing soldier, talagang train po 'yan na lumaban until death. Kaya makita natin do sa bahagi 'yon, may sabi ng ating Panginoon sa kay John, sabi doon sa verse 9, "Fear none of those things which thou hadst shall suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that you may be tried, and you shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life." Ayun, so tinan po natin, siyempre yung fulfillment nito ay nangyari sa mga apostol. Yung tinatawag pong thou shall suffer.
Behold, the devil shall cast some of you into prison. So kasi buhay pa ibang apostol ito, kapatid eh. Naisulat ito mga more than 80 to 90 AD, no? Kaya si Apostol Juan buhay po dito eh. So yung tinutukoy nito na magsasapit talaga dito yung mga unang Kristiyano, lalo na po yung mga unang apostol. Sabi po doon, in you shall have tribulation 10 days, no? Ano ibig sabihin ng 10 days na yun, no? Sabi doon ng mga Primitive Baptist elders, 10 days ay short period of time. Hindi tatagal yung tribulation. Hindi tatagal, no? Medyo maikling panahon. At alam naman natin sa kasaysayan, hindi naman talaga yung tinatawag na yung tribulation nila, siyempre after death, wala nang tribulation nun eh. Nung nagkaroon na ng tinatawag na cooling, yung kanilang physical death nila. Yung tinatawag po, sabi po doon, he that an heir, let him hear what the Spirit said unto the churches. He that overcometh shall not be hurt of the second death. So, doon lang po tayo doon mga kapatid. Sabi doon sa verse 10, and I will give thee a crown of life. So may crown of life po ba dito sa mundong ito mga kapatid? Pag sinabing crown of life, tumutukoy po ito sa honor and dignity. No? Wala pong literal na crown na pag ikaw ay tapat ay kukurunahan ka. Honor and dignity of life dito po sa mundong ito mga kapatid. Kita mo si Apostol Pablo, yung honor and dignity niya. Naalala po natin, bakit to? Talagang sa kanyang karanasan, sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, kung babasahin po natin yung book of Romans chapter 8, nandun yung may-encourage tayo. Makita natin yung encouragement na ibinibigay ni Apostol Pablo sa kanyang pagministeryo. Yun po yung may honor and dignity, no? Tingnan po natin yung book of Romans. Wala hong literal na corona na ibibigay ang Diyos dito sa lupa. Kasi yung iba, may corona raw tayo, coronang ganito, coronang ginto. Wala hong literal na wala corona mga kapatid. Ewan ko saan tunuhan nila yon. So maganda nga sana. Pero tingnan po natin yung naranasan ni Apostol Pablo. Sabi doon, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of Christ which is in Christ Jesus our Lord. Ito yung patutuo ni Apostol Pablo mga kapatid, na wala hong talaga makakapaghiwalay sa atin. Kaya ano man yung naranasan natin ngayon, katulad ng Smyrna Church, nakaranas sila ng tinatawag na tribulation, poverty, paghaharas. Kung babasahin natin yung kasaysayan, talagang maraming Kristiyano nakaranas ng tinatawag na harassment o yung tinatawag na torture, no? Pag sinabing torture, talagang bago patayin, pinapahirapan. Yan po yung naranasan ng mga unang mga mananampalataya. Pero in spite of that, sila po ay nagpatuloy na naglingkod sa Panginoon. Hindi sila natinag, hindi sila nag-give up. Bakit to? Hindi po, wala po dito sa mundo ang totoong kapayapaan, wala ho dito sa mundo ang totoong kasiyahan at kagalakan. Ang totoong kagalakan at kasiyahan doon po sa eternal heaven na ating inaasahan, na ating pupuntahan. Na kapag tayo po'y dumating sa tinatawag na the final phase o glorification, ano kaya mangyayari doon sa final phase and glorification? Tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 15, mga kapatid, no? At ito po ay nakakapagbigay encouragement po sa atin. Bakit to? Tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 15, verse 52. Sabi doon, in a moment, in that twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.
So, magbabago, no? Magbabago lahat. Babaguhin yung katawang lupa natin. At kapag nabago yun, siyempre yung detalye po nasa 1 Corinthians chapter 4, no? Ito yung final phase na inaasahan natin na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na blessed hope. Ano po yung sinasabi po doon? 1 Corinthians chapter 4 verse din natin sa 1 Corinthians. First Thessalonians po pala. Sorry po. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, sabi po doon sa 16, "But for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them, and the clouds to meet the Lord, and the air, and so shall we up ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with His word." So, encouragement po ito mga kapatid, no? Na katulad din po ng Smyrna Church, na yung naranasan nila, pwede rin nating maranasan, no? Ano yung naranasan nila? Tribulation, harassment, torture, poverty, kahirapan. Katulad din na naranasan ni Apostol Pablo, na ganun din, no? At sila, hindi ko tinignan nila yung mga naranasan nila mga kapatid. Ang tinignan nila, yung afterlife, yun, after death. Ano ba yung magiging buhay natin? Kaya bilang tayo yung mga mananampalataya, Kristiyano, ay magpatuloy lang po tayo. At binanggit po doon the word blasphemy, no? Sa verse chapter 2 verse 9. Sabi doon, "I know thy works, verse poverty, but thou art. And I know the blasphemy of them." So mayroong panahon pa lang ni Apostol Juan, mayroong mga blasphemy. Ano ba yung word na blasphemy, no? The word blasphemy refers to speech, specifically ideas that assault or blacken the honor of God and violate the most basic biblical truths. So yun po pala yung blasphemy. Kapag yung tao ay nagsasalita ng laban sa Diyos, hindi nila alam yun, no? Pero siyempre, kapag wala ho sa katotohanan, ay blasphemy po yun, no? Blasphemy. Pag sinabing blasphemy, kalapastanganan. Yun po yung mga nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos. So, how did Paul define a Jew, no? Kasi nakita natin doon sa talata, sabi doon, sa verse, I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. No? Synagogue of Satan, no? Binanggit po yung sinasabing synagogue of Satan. Ano yung sabi may sinagoga pala ni Satanas. So, kasi yung mga during the time ng panahon ni John, nagki-claim sila na sila ay Jew. Pero ano ba yung literal na Jew? Tingnan po natin yung Romans chapter 2 verse 28, no? Binanggit po ni Apostol Pablo po yan mga kapatid sa Romans chapter 2 verse 28. Tingnan po natin yung ating mga Bible mga kapatid sa Romans chapter 2 verse 28. Sabi doon sa Romans chapter 2 verse 28, "Even as they did not like to retain God and their knowledge, God gave them over to reprobate mind to..." Ay, bali pala. 28. Yon, 28, "For he is not a Jew, which he is one outwardly, neither is that circumcision, which is outward in the flesh. But he is a Jew, which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, and the spirit, and not in the letter, whose praise is not of men, but of God." So yun ang literal na Jew. Hindi po sa physical, hindi sa dugo, kundi yung spiritual aspect, yung inwardly, and circumcision is that of the heart, and the spirit, and not in the letter. Yun po yung totoong Jew. Kaya nga tayo as a Christian, as a believers, as a born again, we are a true Jew.
Hindi po yung lahi doon sa Middle East. Wala ho 'yon, no? Pag hindi po sila totoong pinili, hindi po sila yung tinutukoy na spiritual Jew. Sila po ay chosen people ng Diyos during the time. Pero as a spiritual Jew, yun po ang banggit po ni Apostol Pablo. So, tingnan po natin, why should the godly suffer? Yun, katulad ng Smyrna Church, no? Katulad ng mga apostol, katulad ng mga early Christian, why should the godly suffer? Why we should suffer? Kung tayo po ay totoong sa Diyos, bakit tayo nakaranas ng mga suffer, no? Mga suffering, mga tribulation, problema, mga trials. Bakit nga po? So number 1 po ay upang madisiplina po tayo. Yun, tinan po natin ang 1 Corinthians chapter 11 verse 30, no? Meron pong banggit po doon. Sabi po ni Apostol Pablo, chapter 11 verse 30 to 32. Sabi po dito po sa 30, for this cause many are weak in Sisiki among you, and many sleep. For if we would judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the word. Yon. So, kaya, ang purpose po, number 1 yan, ay para madisiplina po tayo. Kaya nagkakaroon minsan tayo ng suffering, yung mga trials, mga tribulation, para tayo mismo madisiplina. Di ba ngayon marami hong nadisiplina, di ba? No? Hindi pa magkaroon ng COVID-19 Hindi wala, yung iba labas ng labas. Buti nga ako gusto ko ng ganito para mabawasan yung mga pasaway. Pero kahit may batas, di ba? Hindi pa rin mapigilan yung mga tao Kaya dapat higpitan pa rin. Yun, parang katulad ng North Korea, no? May COVID-19, patay agad. Para hindi na kumalat. So ano pa, yung sabi doon, preventive. Yun. So kaya si Apostol Pablo ay inaamin niya na mayroon siyang thorn in the flesh. Tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Sabi po ni Apostol Pablo, chapter 12 verse 7. Sabi po ng ating kapatid, sabi doon, unless I should be exalted above measure through the abundance of the relations this was given to me, I tore to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. Yon. So, yun ang purpose. Kaya tayo nagkakaroon ma-realize natin na wala talaga tayong magagawa pag hiwalay tayo sa Diyos. Sabi nga ng John chapter 15 verse 5, apart from me, no? Tingnan po natin yung eksaktong pagkabanggit ng ating Panginoon po doon sa John chapter 15 verse 5. Sabi doon, I am the vine, you are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. Yon. So pag wala tayo sa ating Panginoon, wala ho tayong magagawa. Kaya kailangan talaga palagi tayong abiding, palagi tayong nanatili sa ating Panginoon, palagi tayong nakapokus. Saan tayo nakapokus? Sa pagsunod sa ating Panginoon. So ano po yung purpose? The learning of obedience. Yon. So kailangan marunong tayong sumunod. Hindi pwedeng puro aral, puro talino. Kailangan marunong tayong sumunod. Tingnan po natin ang Hebrew chapter 5 verse 8. Chapter 5 verse 8, ano po yung sabi dito po sa Hebrew chapter 5 verse 8? Thou, he were a son, yet learn the he obedience by the things which he suffered. Yon. So, makita natin na yung importante na kapag tayo natuto, kasunod doon yung pagsunod. Hindi pwedeng puro aral, puro talino, puro tawag doon naging marunong ka, pero yung pagsunod wala ho, no? Kailangan tayo po ay sumunod.
Yun po yung purpose kung bakit mayroong mga tinatawag na suffering tayo narasan. At yung panghuli, ito po yung purpose, the providing of a bitter testimony. Ayun po yung kailangan natin. Kaya minsan naranasan natin yung mga ganitong sitwasyon para ipaalala sa atin na tayo mga Kristiyano, mananampalataya, ay kailangang maayos yung testimony natin, yung patutuo. Kasi pag sinabi mong Kristiyano, mataas po yung expectation ng mga taong hindi Kristiyano. Pag sinabi mong ikaw ay mananampalataya, ang tingin sa'yo ay talagang wala kang pagkakamali na hindi naman totoo yun, na tayo nagkakamali. Pero tandaan po natin, the word of the Lord o written revelation, ibinigay po yan, ang sabi doon, all the scripture is given by inspiration of God, it is profitable. Number 1, for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be furnished. Yun, tandaan po natin, may be furnished. Yun, that the man of God may be perfect. Yun, furnished unto all good works. Yun, furnished. Para ma-furnish talaga, hindi naman automatic ikaw ay perfect. Talagang mapaparnis ka pag ikaw ay palaging nagbabasa, nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos. Yun po yung paraan para maparnis po tayo. Wala namang perfect po talaga dito. Pag sinabing perfect, pag didating sa Bible, ibig sabihin perfect, mature. Yun. Nagsimula tayo sa infant, di ba? Nagsimula tayo sa infant, naging adult, at ngayon naging mature na. So kailangan papunta na po tayo sa maturity. Hindi pwedeng puro infant ka. Kailangan maging mature. Yan ang kailangan natin. So yun ang purpose, the providing of a bitter testimony ng ating pagiging Kristiyano. So Acts 9:16, tinan po natin. Chapter 9 verse 16, mga kapatid. Chapter 9 verse 16, ano po yung sabi po dito? For I will show him how great things he must suffer for my name's sake. I will show him how great things. So yung patutuo, talagang ipinapakita. Hindi lang sabi-sabi. Ipinapakita. Kasi sabi mo, alam mo, ako naniniwala sa eleksyon. Alam mo, napakabuti ng Diyos. Alam mo na ang biyaya ng Diyos. Alam mo, sabi ng Bible, pero ikaw naman, yung patutuo mo, bagsak. So dapat tayo, maganda yung patutuo natin, mga kapatid. Dapat yung ating patutuo sa labas, maayos. So, i-check po natin yung sarili natin. Huwag i-check yung ibang tao. Kasi ang dali lang mag-check ng ibang tao eh. Yung sarili, hindi mo ma-check. Yun, i-examine. Kaya nga, di ba, sabi ni Apostol Pablo, dito po sa 2 Corinthians chapter 13. Tingnan po natin, mga kapatid. Chapter 13, 2 Corinthians, sabi doon, examine yourself whether you be in the faith. Prove your own self. Know you not your own self, how that Jesus Christ is in you, except you be reprobates. So patunayan natin, mga kapatid, no? Na talagang tayo totoong pinili, totoong tinubos, at totoong born again. Kasi marami nagkiklaim ng born again eh. Madulas lang, praise the Lord, hallelujah, born again na raw sila eh. Yun. Yung iba eh, nagbasa lang ng Bible, born again na raw siya. Eh, dami nga nagbabasa ng Bible eh. Di ba sabi ng 2 Timothy, aral ng aral, pero hindi naman nakaabot sa tamang katotohanan. Ang daming may hawak na Bible. Punta ka lang sa bus, may hawak na Bible, pero pagkatapos mangaral, nangihingi ng limos. Eh, daming gumagamit ng Bible, no? Kaya nga, importante, mga kapatid, yung tamang aral, tamang pundasyon, at pasalamat tayo sa Panginoon at nalaman natin ang tamang doktrina, tamang practices na dalawon ng ating mga ninuno na ipinasa lang. Wala hong sinasabi na ang iglesia po ay nawala. Na sabi ng iba ay nawala daw, pinasok ng demonyo. Tandaan po natin, mismo ang ating Panginoong Kristo ang nagsabi na even the gates of hell shall not prevail against it. Kaya hindi po nawala ang totoong iglesia. Ang iglesia po ay nag-i-exist sa lahat ng panahon. Tingnan po natin ang ating Panginoong Kristo nung sinabi po niya sa Matthew chapter 16 verse 18. So ito, pag ito natin mineditate ng todo, ay uunawain lang natin ang talata, mga kapatid.
wala hong panahon na hindi nag-exist ang totoong iglesia. Tingnan po natin sa Matthew 16:18. Ano po yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo? And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So ang pintuan pa lang, ibig sabihin doon, kahit anong mangyayari, mga naranasan na katulad nung naranasan ni Apostol Pablo, tribulation, distress, poverty, lahat naranasan ni Apostol Pablo, pero anong dulo ni Apostol Pablo? All of this, hindi po makapaghihiwalay sa ating Panginoong Jesucristo. So walang makapaghihiwalay. Kaya nga po, naniwala tayo sa tinatawag na trail of blood, o yung tinatawag na yung iglesia nag-i-exist sa lahat ng panahon. Kaya dito po, makita po natin yung lesson natin doon sa Smyrna Church, yung kanilang naranasan na tribulation, poverty, yun ang importante. At sa panghuli mga kapatid, yung tinatawag pong ituring natin yung sarili natin na tayo po ay sundalo ng Diyos. So bilang tayo sundalo ng Diyos, may isang question, no, na sinasabi minsan ng mga sundalo, kailan pa matatapos ang gera? Sa palagay niyo kapatid, gusto ba ng mga sundalo ng gera? Ang number one talaga na ayaw ng gera, mga sundalo. Bakit to? Pag nasa gera sila, mawawalay po sila sa mahal sa buhay. Yun ang realidad. At pag nasa laban sila, hindi ho sila talaga nakakakain ng tama. Kasi na, minsan, may may nakakwentuhan kung ano lang ang nadaan nila buko, kukuha silang buko pag naubusan silang pagkain. Walang ipinagpipre ang sundalo mga kapatid, kundi yung kapayapaan. At tayo po ay sundalo ng Diyos. So ang kapayapaan ay hindi po sa mundong ito. Ang kapayapaan na sa Panginoong Jesucristo. Dahil siya po yung Prince of Peace. Yun, di ba? Binanggit po sa Isaiah 9:6, Jesus Christ is the Prince of Peace. Kapag nasa Panginoong Jesucristo tayo, mayroon tayong kapayapaan sa buhay. At pangalawa, mga kapatid, dito po sa sinasabi ni Apostol Pablo, dito po tayo magtatapos. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Tingnan po natin yung talata mga kapatid. 2 Timothy chapter 2 verse 3 and 4. Ano po yung sabi po doon sa verse 3? Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. No man that warreth entangled himself with the affairs of this life, that he may please him who had chosen him to be a soldier. So, kailangan tayo mga kapatid, no? Yung sabi doon, thou therefore endure hardness. Mayroong kahirapan. Hindi pwedeng sundalo ka Gusto mo, relax. Gusto mo, maalwan. Sundalo tayo ng Diyos, may kahirapan mo talaga. Kung ang Panginoon naghirap, ang mga apostol naghirap, ayaw mo ng paghihirap, at gusto mo puro sarap, ay anong klase yun mga kapatid? Ang sabi nga natin Panginoon dito sa Matthew chapter 5, yan, tinanong natin kung ano yung sinasabi na ating Panginoon. Matthew chapter 5 verse 10 to 12, no? Ito po, panghuli na po talaga. Sabi po doon sa 10 to 12, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when men shall revile you and persecuted you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Yon. So, enjoyment lang kung ano ating naranasan mga kapatid. At yan po ay matatapos din. So, may pagkatapusan ho yan. Lahat ng bagay dito sa mundo may katapusan. Kaya just relax. Kampante lang kayo. Sabi nga, kung ang Diyos ay nasa atin, if God is with us, who can against us? Yun. Kung ang kakampi mo, alam mong mas malaki doon sa kalaban mo, bakit ka mangangamba? Ay mas ang Diyos mas makapangyarihan kanino po? Diyan sa mga bagay na ating nakikita. Sa mga sakit na yan, mas makapangyarihan ang Diyos Yon. Ba't mangangamba ko? Talagang oras mo na. Yung mga taong walang sakit, talagang oras na Talagang kukunin. Pero mag-ingat po tayo. Kung anong pinapairal, ay sundin. Kung ikabubuti mo naman Pero kung ikakasama mo, sinabi, sige, uminom ka ng lason. Huwag kang susunod. Pero kung ikabubuti mo,
at ikabubuti natin, nating lahat, lalo tayong mga Kristiyano, ay sundin po natin ito ng walang mabili. So, yun lang po mga kapatid sa umagang ito at nawa po ay na-encourage po tayo na magpatuloy lang po tayo maglingkod, sumamba sa Diyos in spite na naka-quarantine tayo. Nawa ay matapos na po ito dahil siyempre lahat po tayo ay apektado. Kaya habang matigas ang ulo ay talagang lalong tatagal, tayo din na mahihirapan. Kaya nga, encourage natin lahat, lalo na yung mga kapatiran na yon, sumunod sa batas kung ito po ay ikabubuti natin. So yun lang po mga kapatid, at tayo po ay manalangin ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po Diyos sa umagang ito at nawa kami po ay nabusog ng mga salita mo na nagsilbing challenge po sa amin na magpatuloy na maglingkod in spite na sa gitna kami ng ganitong sitwasyon. Salamat po Diyos sa pagkakataon at sa mga natitira pa po ng oras, kayo po ang mauna at bumabay sa pangalan ni Jesus. Amen.